piling ko, Panginoon, kami magsasaya. Mga church, awitin natin ang Panginoon. Sa piling mo, O Diyos, ay may kalayaan. Sa piling mo, O Diyos, ay may kagalakan. Sa piling mo, O Diyos, ay mayroong tagumpay. Sa piling mo, ako'y maghihintay. Sa piling mo, Diyos, sa piling mo, O Diyos, ay may kalayaan. Sa piling mo, O Diyos, ay may kagalakan. Sa piling mo, O Diyos, ay mayroong tagumpay. Sa piling mo, ako'y maghihintay. Sa piling mo, sa piling mo, sa piling mo, ako'y maghihintay. Sa piling mo, sa piling mo, sa piling mo, ako'y maghihintay. Hallelujah! Kami magagalak sa piling mo, Panginoon. Mga church, awitin natin. Sa piling mo, O Diyos, ay may kalayaan. Tayo ay malaya. Sa piling mo, O Diyos, ay may kagalakan. Sa piling mo, O Diyos, ay mayroong tagumpay. Sa piling mo, ako'y maghihintay. Sa piling mo, O Diyos, ay may kalayaan. Sa piling mo, O Diyos, ay may kagalakan. Sa piling mo, O Diyos, ay mayroong tagumpay. Sa piling mo, ako'y maghihintay. Sa piling mo, sa piling mo, sa piling mo, ako'y may tagumpay. Sa piling mo, sa piling mo, sa piling mo, ako'y maghihintay. Hallelujah! Tunay nga, Panginoon, kami maghihintay sa'yo. Salamat, Panginoon! Kapag church, awitin natin! Sa piling mo, O Diyos, ay may kalayaan. Tayong lahat ay lumaya na! Sa piling mo, O Diyos, ay may kagalakan. Sa piling mo, O Diyos, ay mayroong tagumpay. Sa piling mo, ako'y maghihintay. Minsan pa, awitin natin! Sa piling mo, O Diyos, ay may kalayaan. Salamat, Panginoon! Sa piling mo, O Diyos, ay may kagalakan. Sa piling mo, O Diyos, ay mayroong tagumpay. Sa piling mo, ako'y maghihintay. Sa piling mo, sa piling mo, sa piling mo, sa piling mo, ako'y may tagumpay.
piling mo, Panginoon, punong-puno ng kalayaan. Hallelujah! Kami punong-puno ng kagalakan, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, sa presensya mo, sa piling mo, may kagalingan, may katagumpayan. Hallelujah! Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng ating lakas, patunay na maparangalan ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang hungkay. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsitay iyong dinggin, kalagit ng awitin. Ikaw, Diyos. Mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsitay iyong dinggin, kalagit ng awitin. O sambahin ang ngalan mo, dakilain ka, Panginoon. Kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay.
Sambahin ang ngalan mo. Maluwalhati ka, Panginoon. Dakilain ang pangalan mo. Purihin ka. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ang ngalan mo. Oh, hallelujah. Puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Ang puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsitay iyong bibig. Wagas na pagsitay iyong bibig. Pagsitay iyong binggit, kalagip ng awitin. Oh, purihin ang ngalan mo, Panginoon. Maghari ka sa aming buhay. Sambahin ang ngalan mo. Dakilain ka, Panginoon. Oh, maghari ka. Oh, salamat, Panginoon. Walang hanggang pasasalamat ang aming hatid, Panginoon. Oh, maghari ka. Purihin ang ngalan mo. Patuloy, Panginoon. Ibinabalik namin sa iyo ang matamis na papuri at pagsamba. Hallelujah! Salamat, Panginoong Jesus! Patuloy ka maghari sa aming buhay! Oh, salamat! Salamat, Panginoon! Hallelujah! Pinupuri ka namin! Sinasamba ka namin sa pangalan ni Jesus! Amen! Hallelujah! Ng ngalan mo. Thank you, Jesus. Matthew chapter 4:17. The kingdom of heaven, Lord, is in this place. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa paghahari mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. We thank you, Lord, for this day. We thank you, Lord, for your goodness and your faithfulness, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, Ama. We thank you, Lord, for this day, O God. Hallelujah. Sambahin ang ngalan mo. Sharabakandaroboshikarabababa. Salamat, Panginoon. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo, Panginoon, ang araw na to. This is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it, O God. Maraming salamat. Dinideklarhan po namin, Panginoon, Lord, sa aming gagawin, Panginoon, sa araw na to, God. Malugod ka, Panginoon. Malugod ka, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, ikaw ang patuloy na manguna, magturo ka sa bawat isa sa amin, Ama, as we declare your word, O God. Hayaan mo, Panginoon, Lord, your precious anointing, Lord God, will move, will flow, O God, in this place.
Sa lahat ng aming manonood, Panginoon, kumilos ka. Hayaan mo, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, Panginoon, ang siyang patuloy na mag-reveal, Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak. Maraming salamat at patuloy namin ipinagkakatiwalang lahat ng aming mga kaloob, Panginoon. Patuloy, Panginoon, ang mga handog na to, Panginoon, maging karapat-dapat, Panginoon, sa iyong harapan, Lord. We declare, O God, 100-folds, O God, multiplication, Lord, in the name of Jesus, O God. Maraming salamat, Ama, Lord. Mag-take over ka, manguna ka, Panginoon, sa gabing ito. We give you all the glory, all our praises in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Isang maulan na gabi sa bawat isa sa atin. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. God is good. And now and forever, God is good. Amen. Sa lahat ng pagkakataon. Amen. Katulad nung inawit natin, no? Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng oras, ang Diyos ay mabuti sa bawat isa sa atin. Amen. Hallelujah. Ang kanyang kapangyarihan ay patuloy na naghahari. Sino naniniwala dito na pinaghaharian siya ng kapangyarihan ng Diyos? Sino dito ay naniniwala na siya ay pinaghaharian ng katuwiran ng kabanalan ng Panginoon? Amen. Pakisabi sa katabi mo, you are righteous. Ikaw ay matuwid, kapatid. Amen. At itong maganda, ikaw ay espesyal sa lahat ng mga nilikha ng Diyos. Amen. Amen. You are beautiful. Sabi ng kanta, you are beautiful beyond description. Tingnan mo uli yung katabi mo, ikaw ay maganda, no? Habang ikaw ay nililikha ng Diyos, amen, talagang nandoon, no, yung kagalakan, no, ng Panginoon nung kinreate niya ang bawat isa sa atin. Amen. Thank you, Lord. Sige, tayo ngayon ay darako na sa salita ng Panginoon. Sino yung handa na rito para makinig sa salita ng Panginoon? Amen. Thank you, Lord. Ang ating po pag-aaralan ngayon, no, ito ay aking pinagbagatang the dull and full. No? As a believers, everyone was called to grow in spiritual aspects. Amen? Bilang isang believers, lahat ng mga believers dito magsabi ng amen. No, ang bawat isa sa atin, no, ay tinawag, lahat ng mga believers, no? Sino yung mga believers na yan? Yung may tinanggap ang Panginoon bilang Lord at tagapagligtas, Panginoon ng kanyang buhay. Amen. Sabi dito, ang bawat isa sa atin, no, as a believers, tayo ay tinawag upang lumago saan? Sa spiritual na kalalagayan ng bawat isa sa atin. Pag sinabing spiritual na kalalagayan, yan yung ginagawa natin na every now and then, no, pinag-aaralan natin ang salita ng Panginoon, pinifit natin, no, our spiritual in the Word of God, no, at naniniwala ako, no, na ito yung plano at purpose ng Diyos sa bawat isa sa atin, no. Sabi dito, mag-grow in spiritual aspects ng buhay natin. From the beginning of His declaration in the book of Genesis chapter 1, makikita natin yan from the start, no? From the Genesis, makikita natin yan how God, no, talagang ang desire niya o ang plano niya sa buong sangkatauhan, especially sa kanyang mga anak, no, na tumanggap sa kanya at kinilala, inari ang Panginoon bilang Lord ang Savior ng kanyang buhay, no. Ito yung kanyang deklarasyon from the beginning, no, from the beginning of His creation. Makikita natin dyan, no, kung paano niya nilikha ang langit at ang lupa, kung paano niya nilikha ang lahat ng living things, even the non-living things, no, makikita lahat ng mga nakikita natin sa paligid, no, na ngayon, no, na-encounter natin from the beginning. Ang sabi niyang ganyan, yan ang kanyang deklarasyon sa kanyang sangnilikha. And makikita natin dyan in John chapter 1, verse 1 to 4. No, makikita natin dyan na tunay nga na ang Diyos, si Lord Jesus, from the beginning ay siya ay nag-e-exist na. Sabi ng Bible, without Him, kung wala, no, ang si Lord Jesus ay wala ang lahat. Amen po ba? Even tayo, baka wala din tayo. Amen. Kaya nga ang sabi ng Bible in Genesis chapter 1 at pinatunayan ng John chapter 1 verse 1 to 4, sabi dito sa book of John, sabi doon that nothing exists without Him. Amen. Amen po ba? In Hebrews chapter 5, 12 to 14, NLT yung aking babasahin, no? And basahin natin, no, basahin muna natin sa English and
later on, basahin natin sa Tagalog. Ang sabi dito, you have been Christian a long time now, and you ought to be teaching others. Instead, you need to someone to teach you again the basic things a beginner must learn about the scriptures. You are like babies who drink only milk and cannot eat solid food. And a person who's living on milk isn't very far along in the Christian life and doesn't know how much about doing what is right. Solid food is for those who are mature, who have trained themselves to recognize the difference between right and wrong, and then do what is right. Ano kaya sinasabi sa Tagalog? Basahin natin sa Tagalog. Ang sabi dito, no? Sa 12, ang sabi dito, dapat sana'y mga tagapagturo na kayo. Subalit hanggang ngayon kayo'y kailangan pa kayong turuan ng panimulang aral ng salita ng Diyos. Ang dapat sana sa inyo'y, sabi dito, matigas na pagkain. Ngunit hanggang ngayon, gatas pa ang inyong kailangan. 13. Ang nabubuhay sa gatas ay sanggol pa. Wala pang muwang tungkol sa mabutit masama. Ngunit ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang na sanay nasa pagkakilala ng masama at mabuti. Amen. So itong account na to, no, ay nakapatungkol, no, sinasabi po ng author, no, ng Book of Hebrews na nire-remind tayo na talagang ina-address sa atin that we need to grow spiritually. Kaya nga dito sa ating passage, no, isa sa mga ibinanggit dito ang isang sanggol, no? Ang isang sanggol, no? Ang isang sanggol, no, kapag yan ay naisilang na, nagkaroon na ng buhay, no? At makikita natin diyan ang unang-unang ginagawa ng doktor ay talagang inilalagay sa dibdib ng kanyang magulang, ng kanyang nanay. Why? Because yung pag-iyak ng isang sanggol, no, at yun ay ipapatong doon sa dibdib ng kanyang nanay, makikita natin doon, no, mararamdaman ng sanggol, no, talagang mako-comfort siya. And after that, a few minutes, i-start na yan i-feed. Tama ba? I-feed na, ilalagay ang purpose, kaya inilalagay sa dibdib ng magulang para nga ma-feed, no? I-feed ng nanay, especially yung sabi ng mga nakakatanda, kailangan ang mga sanggol, yung unang-unang pagpatak ng gatas ng nanay ay kailangan nilang ma-feed yun. Because yun daw ay talagang vitamina, yun ang ang tawag doon, or whatever, na kailangan, no, talagang makain ng bata. At ang gatas ay dinisenyo para kanino? Para sa mga sanggol. Amen. And ang sabi ng, kung pag-aaralan natin, no, ang isang umiinom ng gatas, no, na tiningnan ko, sinerch ko, no, ang isang sanggol from 0 age, 0 to 2 years old, kailangan ang isang bata ay nagtitake siya ng milk. Kasi yun yung stage na kung saan na nadidevelop, no, yung kanyang ang tawag doon, yung kanyang health, no, at kailangan doon sa 0 age from 2 years old, kailangan ng isang bata, no, ay talagang tuloy-tuloy, no, yung kanyang pag-inom ng gatas. At yun ay napakahalaga sa isang sanggol. Now, ang sabi dito, katulad nung sinabi natin, no, dito sa ating passage, no, ipinapatungkol dito ang isang matured at iyong baby Christian, no, na sinasabi dito ng salita ng Panginoon na ang sabi dito na dapat tagapagturo na kayo. Sabi dito, di ba, na dapat sana kayo ay tagapagturo na ng alin? Ng salita ng Diyos. Subalit hanggang ngayon, ang sabi dito, kailangan pa kayong turuan na panimulang aral ng salita ng Diyos. Amen? So dito makikita natin dyan na kung paano nire-remind tayo, no, na bilang isang
believers, isang mananampalataya, no, talagang nagkaroon ng relasyon sa Panginoon, talagang rini-required, no, at talagang rini-remind tayo sa ating spiritual aspect ng mga buhay natin ay kailangan tayong lumago. Katulad ng isang sanggol, after 2 years old, no, after niyang matik yung milk, talagang makikita mo na yan. Makikita mo yung growth, makikita mo yung pagkakaiba from 0 age, from 6 months, nakikita na yan, talagang yung mga 0 to 3 to 4 months, nakakakita na yan, no? 2, 3 buwan, makikita na, nakakaaninag na yan, no? Talagang minsan, ang tawag doon, lalo na kung yung mga suot mong damit is mga colorful, doon na siya nagsisimulang nakakaaninag. And after that, 4 to 6 months, makikita mo na yan, nilalaro-laro muna. Nakikita niyo ba yung stage? Nakikita niyo ba? At suko, bakit? Balawya, kung may masaya niya. At makikita na yung development. Tama? After ng 6 months, nilalaro-laro mo na yan. After 7 to 1 year, makikita natin dyan na unti-unti na siya. No, talagang nadidevelop, no? Yung kanyang katawan, yung kanyang brain, yung kanyang muscles. Amen? And after 1 year old, katulad ni Levi ngayon, tuwang-tuwa kami kasi nakakapaglakad na siya. Amen, na dati-dati, hawak-hawak mo, kalong-kalong mo siya, pinapain mo. Ngayon, si Levi, di ba, lumalakad na siya. Pag sinabi mong halika, lumalapit siya sa'yo. Why? Because doon sa development na nangyari sa kanya. Why? At ngayon, hanggang ngayon, si Levi, talagang nagtitake siya ng yun po yung pamamaraan, no, ng isang bata na kung saan kung gusto mong ma-develop, na talagang kailangan niyang mag-take ng milk. Okay? And sabi dito, in the creation, step by step, God created everything. Sabi dito, no? Everything beautiful and organized. Organized ba si Lord? Yes. Diba? Makita natin dyan in creation. Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon sa kanyang declaration, lahat ng bagay na sinasabi niya ay nangyayari. At makikita natin dyan step by step, kaya sinabi na beautiful and organized because step by step, no, makikita natin dyan kung paano niya nilikha ang sangkatauhan. At ang matindi dito, kaya very organized, bago pa nilikha ang tao, hinihanda na ang lahat ng pangangailangan niya. Nandyan ba kayo? Ko ba, Ken? Diba? Step by step. Yan, talagang napakatalino ng Panginoon. No? Huli nilikha ang tao, no, na mamamahala sa lahat ng bagay. Kaya bago pa inilagay ng Diyos ang tao, no, doon sa Garden of Eden, lahat ng bagay ng pangangailangan ng tao ay ipinagkaloob niya. Inihanda niya para sustinahan yung pangangailangan ng tao. Kaya doon pa lang makikita natin, no, kung paano, no, yung talagang pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen. Ang sabi dito, maganda ba? Ang sabi dito, beautiful and organized. Amen. And then sabi dito, which means, no, what the King said cannot be broken. Ang ating Panginoon, si Lord Jesus, kung ano yung sinabi niya, kailanman ay hindi mababago. Amen. Naka-bound ang Diyos, no, sa kanyang salita. Sa kanyang, kung ano yung sinabi niya, ay kanyang gagawin. Even the king, no, sa part ng Europe, no, kung ano ang sinabi ng hari ay hindi mababali. Ibig sabihin, kung ano yung sinabi niya ay kanyang ginagawa. Amen ba? And ang sabi dito, God called us to be grown and matured for what we hear, for what we see, for what we read. Sabi dito, God called us to make an impact not only for ourselves, but for all those people who need Christ in their life. Amen. Ang sabi dito, no, tayo daw ay tinawag ng Panginoon upang mag-grow spiritually at maging matured. Saan? Sa ating pakikipagrelasyon sa Panginoon. Saan pa? Sa pamamagitan ng ating pananalangin, the basic, no, na kailangan ng isang mananampalataya. Sabi dito, ano pa? Tinawag tayo, no, upang mag-mature, mag-grow. Saan? Kung ano man yung mga bagay na naririnig natin. Ano ba yung mga naririnig natin? Nandito kayo ngayon, naririnig kayo ng salita ng Diyos. Ano pa? Ano mang mga bagay na ating nakikita, na ating binabasa. Ang sabi dito, ang bawat isa sa atin ay tinawag upang magkaroon ng impartation, magkaroon ng impact, no? Unang-unang sa lahat ng ating nabasa, sa lahat ng ating narinig, unang-una, ang unang-unang kailangan magkaroon ng benepisyo, no? Unang-una ang ating mga sarili.
Amen. Nandyan ba kayo? Magkaroon ng impact, not only for ourselves, ano pa? But for those people na nawawala pa sa presensya ng Panginoon. Kaya nga nandito tayo. Amen. Kaya nandito kayo, no? Talagang nagpapamentor kayo, meron kayong mga leader, meron magdidisciple sa inyo. Bakit? Bakit? Bakit ginagawa natin? Kasi gusto nating lumalim. Amen. Gusto pa natin makilala ang Panginoon sa mga buhay natin. Amen. Amen ba? Kaya nga, di ba, na meron kang leader, meron nagdi-disciple sa'yo. Ano yung reason? Ano yung purpose? Para wala lang. Meron. Kasi, ang desire mo ay mas lalong makilala pa ang Panginoon. At ang buhay na yan ay magagamit for the glory of God. Yun yung sinasabing, you will be part doon sa expansion ng kaharian dito sa lupa through our life ay magagamit doon sa extension ng paghahari ng Diyos dito sa kanyang sa sangkatauhan. Amen. Ang sabi dito, the writer of Hebrews tell us how much better Christ is. Totoo po yan. Itinuturo po ng author ng Book of Hebrews na kung papaano na si Christ, si Jesus Christ mismo, ang sabi dito, ay talagang gumagawa siya, talaga ng better ways, talagang to reach out ng ang bawat isa sa atin. Sabi dito, the heart of Hebrews is Christ Himself. The better way who brings hope sa bawat isa sa atin. Nung tinanggap natin ang Panginoon sa ating mga buhay, nagkaroon ng pamamaraan ng Diyos upang abutin ang bawat isa sa atin. Ang sabi dito, nagkaroon ba ng hope? Nagkaroon ba ng pag-asa ito sa bawat isa sa atin? Amen? Nagkaroon ba ng hope? Yung mga buhay natin nung makilala natin ang Panginoon? Of course. Sabihin mo, of course. Sabi ni JC. Of course, nagkaroon tayo ng hope. Alin? Nung makilala natin ang Panginoon, siguro kung wala tayo kay Lord ngayon, ewan ko ano yung buhay na meron tayo. Amen? Baka, di natin alam kung nasaan tayo ngayon. Amen? Pero ang sabi dito, anong ginawa ng Panginoong Jesus? Nagbigay siya ng daan upang abutin ang bawat isa sa atin. Amen? Ang sabi dito, nagbigay siya, nagkaroon tayo ng talagang lubusang pag-asa sa Panginoon. The Lord Jesus Christ is the beginning of our belief. Through faith in Him. Sabi dito, He expects us to grow faithfully through the guidance of the Holy Spirit. Amen. Now, meron po akong tatlong main points na aking babanggitin. Iikot lang po tayo dito sa ating verse, dito sa ating passage. Ang sabi dito, our passage mention about 3 words. Tatlong salita na ating babanggitin mula doon sa ating teksto mula sa 12, 13, and 14, the 3 words. Ang sabi dito na magbibigay sa atin ng essential to walk our journey in faith to fulfill our calling in the kingdom of God. Sabi dito, 3 words. Ano ba yung 3 words na yan doon sa ating passage na makikita mula doon sa verse 12, 13 to 14. Number 1, the word oath. Amen. In verse 12, makikita natin yan, ang sabi dito, you have been Christian a long time now. And you ought to be teaching others. Instead, you need to someone to teach you again the basic things. Ang sabi sa 12, dapat sana mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayon ay kailangan pa kayong turuan ng panimulang aralin. Ang sabi dito, ng salita ng Diyos. Doon sa verse 12, merong sinabi dito, the word oath. Ano bang ibig sabihin ng oath? What is oath? Sabi dito, the oath is used to express our obligation to be here by now and moral obligation. Ibig sabihin, ang oath, ang sabi dito, ang ibig sabihin, para i-express, ipinapahayag natin, yung obligasyon natin, saan? Sa pag-aaral ng salita ng Diyos, meron tayong obligasyon to read the Word of God. May obligasyon tayo, to be part, to expand, ang paghahari ng Diyos dito sa lupa. And ang sabi dito, the moral obligation na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin.
Bakit sinabi no itong word the oath no? Ang sabi dito na hindi ka tinawag for nothing. Sabihin mo hindi ka tinawag for nothing. Amen. So kailangan bilang isang mananampalataya, meron dito matagal na kay Lord. Meron dito baguhan kay Lord. Ang sabi dito, huwag tayong manatili doon sa pagiging bata. Amen. Darating, no? Merong mga, kaya nga dito sa church, merong mga level, no? Iba't ibang level yung ating faith sa Panginoon. Kaya nga ang nangyayari, tama ba? Meron tayong mga leader, meron kayong mga leader na nagdi-disciple sa inyo. Ano? Bakit? Para saan? To train you. Para alagaan kayo, para alalayan kayo. Amen? Para katulad ng isang bata, darating yung pagkakataon, kayo mo mamalebe. Dahil ako pa makalakad. Amen. Yung mga magulang, di ba? Kapag nakita nila, nag-start na lumalak, anong ginagawa nila? Inaalalayan yung kanilang mga anak. Bakit? Kasi hindi pa nila kaya. But, ang sabi dito sa text natin, huwag daw tayong manatili sa pagiging bata. Huwag tayong manatili, no? Yung ating kinakain ay puro gatas, ang sabi dito. Isipan niya, kindagol ng Madam Malayang, sa laki ni Madam Malaya na yan. Tapos sasabihin mo sa kanya, Madam Malaya, anong gusto mong pagkain? Tapos sasabihin ni Madam, gusto ko gatas. Diba? Ang gatas ay dinisenyo saan? Para sa sanggol. Tapos sabi ni bibigyan mo siya ng tapos, dyan ang ating dito, ating Malaya, itang daddy. Ano malalabas? Di ba katawa-tawa yun? Kasi ang gatas ay hindi inidisenyo para sa mga matatanda. Amen. May pagkakataon na ang matanda kailangan uminom ng gatas. Pero, hindi yun yung araw-araw na basic na every now and then katulad ng bata. Pag umiyak, dede. Balang gumagaya, di nasunta kami, dede. Diba? Hindi. Bakit? Dahil hindi iyon dinisenyo para sa kanya. Ibig sabihin, sa ating pagkilala sa Panginoon, kailangan unti-unti ang sabi dito ay talagang tayo ay nag-grow. Daraan tayo sa pagiging bata, sa ating paglalakbay, sa ating journey, sa pagkakilala natin sa Panginoon. No? Yun ang sabi doon, dumarating tayo dyan, nagiging bata tayo doon sa panimula sa ating pagkilala ng Panginoon. Pero ang sabi dito, huwag tayong manatili sa pagiging bata. Amen ba, church? Nakukuha ba natin? Ang oath, ibig sabihin, ito ay obligasyon na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Bakit? Para nga, no, talagang tayo ay mag-grow, mag-mature, ma-nurture ng salita ng Panginoon para sa mga susunod na henerasyon, kapatid. Ikaw naman, no, ang magiging part doon sa mga kabataan, doon sa mga kamagulangan na dadalhin ng Panginoon dito sa church at ikaw na ang magiging tagapagturo nila. Imposible ba yan? Imposible ba yan? Magiging posible ang lahat, kapatid. Kapag yung buhay natin ay talagang ibinigay natin yan ng lubusan sa Panginoon. Nakukuha ba natin? Sabi dito, ang oath down to express. Ipinapahayag natin. No? Parang sinasabi natin sa Panginoon, Lord, thank you. Ako'y nagiging part doon sa responsibilidad at obligasyon na maging part para mahipahayag. No? Ma-expand yung territory mo, no, dito sa lupa sa pamamagitan ng aking buhay. Pag ba nagpe-pray tayo, sinasabi natin yan kay Lord. O sinasabi, Lord, buri kong gana ako mong gatas. Hindi ka ba nakatuon doon sa someday, no, steak na nga, no, steak yung kakainin natin, no, iba't ibang mga putahe yung kakainin natin. May menudo, ano pa? Sige, sabihin nyo na yan. Yung pag pumunta ka sa Vikings, lahat ng mga meat, no? Talagang, wow! You enjoy. No? Talagang yung kakainin mo doon. Why? Because, no, nakatuon ka, no? Hindi lang, no? Na gatas, no? Yung ating kinakain every now and then. No? Ito yung sinasabi, no? ng Book of Hebrews, ng ating text doon, that we need, no? Na kailangan na hindi tayo mananatili sa pagiging infant. No? Paghele, alalayan, okay lang yan. Pag beginners, pagbago ka. Pero naman, nung hanggang ini, ka pa lalakad, there's something. Amen? Amen ba? There's something. Sabihin natin, there's something. Kung hanggang ngayon, inaalalayan, dagol mo ngayon. Maragol ka pa kang imamu, tapos imamu, alalayan na ka pa. May problema. Sabihin mo, may problema. Same
with the Lord. Amen. Kaya nga meron ginagamit, no? May ginagamit ang Panginoon, no, na mga kapatiran ng kapwa ninyo kabataan para yung gusto ninyong makita, yung dinidesire nyo na makapaglingkod sa kay Lord, katulad nila, nandyan sila para alalayan kayo. Kaya you are, ba sabihin mo, pinagpala kayo. Bakit? Meron kayong mga leader at meron kayong kapatiran na umaalalay. Yung mga bagay na hindi ko maintindihan ito. Ano kaya ang ibig sabihin to? Tapos magtatanong ka. Di ba? Ituturo sa'yo to help you. Amen. Alam mo ba, bawat isa sa atin, nagsimula naman tayong unang-una, wala naman din tayong alam sa salita ng Panginoon. Tama ba? Simili, katulad ko. Ala ko din balo kanita nung manipya po, manese, magalagang bata. Pero, alam mo yon nung nag-start ako nag-desire, at merong nag-push sa akin to continue, no, sa ministry, walang iba yun, yung papa nila. No? Kung walang nag-push sa akin, bak, itang talent mo, gamitan mo. No? Unang-unang nakakita dun sa talento ko na yun, yung papa nila. Pinush ako. Hanggang, no, talagang na-develop, lahat yata ng ministry church, talagang pinagdaanan ko. Lahat yan, pinagdaanan ko. Why? Kasi pala may magandang plano ang Panginoon doon sa buhay, doon sa journey ng paglilingkod ko sa Panginoon. Amen? Amen? Titibay tayo dyan. Amen? Ang sabi dito, 1 Corinthians chapter 15:34, ano ba yung sinasabi dito? We ought always to thank God for you, brothers and sisters, and rightly so, because your faith is growing more and more, and the love all of you have for one another is increasing. Amen. Ang sabi dito, kailangan every now and then, yung ating pananampalataya ay mas lalong lumalaki, mas lalong lumalawak para ang bawat isa sa atin ay gamitin ng Panginoon, magiging part doon, ma-expand yung territory, ma-expand ang kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng buhay ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Nakukuha ba natin? Acts chapter 4:32, ang sabi dito, for my thoughts are not your thoughts, ang sabi ng Panginoon. Neither are your ways my ways, declares the Lord. Ang sabi dito, no, kung ano man yung plano ko at ang plano mo at ang plano ko, ang aking mga salita at ang salita mo, ang iyong pamamaraan at ang aking pamamaraan ay magkaiba. Amen. Ang sabi ng Panginoon dito sa ating binasa, sa Acts chapter 4:32. Amen. Kapag ang buhay natin ay talagang itinalaga, ipinagkatiwala, no, sa Panginoon, makikita natin, no, how God na talagang magmumove sa buhay ng bawat isa sa atin. Unti-unti, yung pagiging infant natin, unti-unti madidevelop yan. Infant na mapupunta into sa pagiging bata, and then pupunta sa pagiging kabataan, at pupunta sa pagiging adult. Nakikita niyo yung transition? Bala niya, may manakikita. Nakikita niyo pa yung development sa ating pananampalataya at paglakad sa Panginoon. Yun din yung ine-expect ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya ang sabi ng Hebrews, no, tinawag ang bawat isa sa atin, hindi umupo. Ngayon, okay lang yan kasi nagsisimula tayo. Pero, kailangan meron tayong mga goals. Meron tayong talagang desire sa mga buhay natin na totally talagang magagamit yung buhay natin para sa Panginoon. Amen ba? Number 2, in verse 13, the Word hindi ko na ilagay dito. Okay. The Word asan siya? Right. Okay. The word right in verse 13. And the person the person who is living on milk isn't very far along in the Christian life, doesn't know how much about doing what is right. Ang sabi dito sa 13, ano ba yung sinasabi sa 13? Ang nabubuhay sa gatas ay sa sanggol pa. Ang sabi dito, wala pang muwang tungkol sa masama at mabuti. Di ba? Yung isang bata, katulad ng sinabi ko kanina, pag naisilang yan, no?
pag gutom yan, iiyak lang yan, tapos anong gagawin ng magulang? Para tumahan yung anak, di ba? Ipipidya, padedya niya. Kaya nga ang sabi ngayon yung mga magulang, parang namimiss namin, parang namimiss namin nung bata sila, namimiss namin yung ang tawag doon yung pag-aalaga sa kanila, nai-imagine namin, ako yung mga anak ko nai-imagine ko ngayon na dati-dati, paghapon na, ire-ready ko yung panjama nila, ire-ready ko yung pantulog nila, tapos pag naligo na sila, eto na yung polvo nyo, polvohin nyo na yung mga sarili ninyo. Alam nyo yun, nakakamiss yung ganun, bilang nanay. And dito, ang sabi dito na hindi tayo mananatili sa pagiging sanggol lang, ang sabi dito. Bagkus, at makikita natin dyan, yung isang sanggol, ang sabi dito, wala pang wang. Amen, sabi dito, wala pang wang. At enebalo, ing maya pampong marok. At ing meto ngayanak, enabalo nung atine ing kanan, di ba, atine yung kanan po to, o alayang kanan po to, bakit? Kasi layang ang balo. Tama ba? Kumari, si Gia, yan. Yung mga batang silaki ni Gia, pag humingi ng pera yan, naman, bakit mo naman pwedeng sabihin, ala akong pera na. Kung kapilang sabihin mo walang pera, kanitaya gumaga. Bisaka te, bisay, Madam Diyosa, mantun niya para atin niyang ibiyak. Bakit? Kasi nga hindi pa nila naiintindihan. Nakukuha ba natin? Hindi pa nila naiintindihan. Kahit i-explain mo pa sa kanya ng buo, ibuod me pa kaya, lubos ang naintindihan yan. Bakit? Iga yung sa laki nyo na pag sinabi ng nanay, ma, ating kong bayaran kayong school. O nano itang bayaran mo? Kitang kaya kaming project. O ano sasabihin ni nanay? O sige, mag-pray ka na. Potang muli ay tatang mo, migsweldo ni, dinanda. Anong gagawin mo? Pag sinabi ng magulang mo yon, naiintindihan mo ba kung ano yung sinabi niya? Amen. Ito nga, nakimay pwede sabihin nita kan Gia. Naiintindihan nito. Pero kakindagol mo ngayon, pati sinabi ng mama mo ito, naiintindihan mo ba ano naisasabihan ng mama? O pakipatayin may mamo, nasabihan, mali! Pwede yan, ma! Kung ganyan yung mga reaction natin, sa edad natin yan, tingkang problema na. Kailangan, sa edad natin yan, tayo yung unang-unang nakakaunawa sa lahat ng sinasabi ng magulang natin. Tama ba? Bakit? Kasi na-develop na tayo At yung nakiking college, siya mo pa intindihan ano nagsasabihan ng mamo? Yung anak, yung batang mali pa sinabi, pati sabi ko wala, naman naintindihan ito. Pero tayo, pag sinabi ng magulang, na wait mo. Tayong ngayon na adult, anong gagawin natin? Mag-wait ba tayo? Mag-wait tayo. Bakit? Kasi naiintindihan natin. Same with our growth in Christ. May pagkakataon. Dito, may mga inaalagaan kayo. Iba-iba yung mga level ng mga inaalagaan natin, especially sa mga kabataan. Ano yung ginagawa natin? Di ba yung mga bago, ano yung tinuturo sa inyo? Entertain them, iparamdam, tama ba? Iparamdam yung pagmamahal ni Lord sa kanila, di ba? Yung talagang makasmile ka pa rin, itang gigil na ba? Diba? Hello, nakakakuha ba kayo? Why? Kasi nga magkaiba na. Amen. Magkaiba na yung ating growth sa Panginoon. Amen. Ngayon ang tanong, nasa ang growth at level na yung faith mo sa Panginoon. Pag sinabing growth at level sa ikaw na ba yung kabataan na nagiging kasama ng mga leader o nagme-mentor sa'yo para i-nurture, para alagaan itong mga bago na idinadala natin sa Panginoon? No? Or kaya, ang sabi dito, na naging part, or sabi dito, ikapay maging ikapay maging way, no? Para yung mga kabataan, no? Yung mga bisita natin na dinadala, tayo pa yung nagiging way para ma-discourage, no? Sila, no? So sabihin natin, wag ganon. Amen? Kaya nga dito, ipinapakita ng passage na to, no? Tinuturo naman dito, may pagkakataon na bago tayo kay Lord, di ba? Tama, katulad ng mga inaalagaan natin ngayon. No? Yung alam mo ba yun na itang ating kitang chacho, makanita, pero itang maili mo, gaya kapitang may kailangan ka maring maili para karela. Amen? Why? Kasi buri mo lang ay encourage
nais mo pang mas lalong kalupa mo din. Katulad din natin, no? Tayo ay sakit din ng ulo nung mga nagbe-mentor sa atin before. Amen? Meron din nagpapaalala, oh, church, bukas na. Yeah, meron din naman nagpapaalala sa atin. Naalala ko noon. Ang papa ni Sam, worship leader na yata ako noon sa church. No, worship leader na ako. Ngayon ang nangyari, meron kaming pag-aaway nung gabi. No, meron kaming usapin. Ngayon, ang nangyari, ako yung tatayo kinabukasan. Tapos, hindi kami okay, no? Sabi ko sa kanya, sabi niya, hindi ako mag-worship leader tomorrow. Sabi ko sa kanya, alam mo sagot niya sa akin, Babok, sa Kapampangan, Babok, nung may buringgawan, yung ministry mo, di may gagawan. Kanino may wari nga kuyang kako, kang Lord may nga kuyang, ikang accountable ken, anak-anak. Talagang halikom, bakit? Kasi di kami okay, tapos maka-worship, ang umuupo pa naman yun sa harapan. At yung okay harap, tapos derang-derang, kami okay. Di ba? Ang hirap nun. Kaya napakahirap talaga. Napakahirap. And then alam nyo po, talagang si Lord, doon naman magaling si Lord. No, doon magaling si Lord. Kasi di ba, sa music team, alam mo yan, kailangan kapag ikaw ay kasama sa parts of, kaya nga tinawag kayong team. Kailangan kung ano yung ramdam ng isa, ramdam ng buong team. Amen ba? Kaya nga di ba, merong mga devotion, merong kayong mga ginagawang preparation for preparation for the Sunday services. Why? Because ang gusto ng leader nyo is kayo ay one in spirit, one goal, and one desire. Hindi po pwede yung prepare mo worship, hindi pwede yun. Kaya nga tinawag kayong worship team. Hindi sinabing worship leader lang. Sabi dito, pag sinabing worship team, kayo ay team. Kailangan kung ano yung galawan ng isa, ay galawan ng lahat. Nakukuha ba natin? Okay, bakit kaya paano na pastoring that's the worship leader. Amen. Ngayon, eto na. Talagang yung conviction na Lord. Tatayo ako bukas. Nasa harapan ko siya, hindi pwede yun. At doon magaling si Lord. Alam mo nang nangyari? Talagang nag-ano ako, talakad ko eh. Alam mo yun, syempre, pag umiga kayo, alam mo yun, yung ano ng mag-asawa, di ba? Yung sipuhan, gano'n. Hanggang nag-usap kami. Ay, hindi ko hinayaan na tatayo ako na may dala-dala ako sa aking puso. Why? Kasi, naniniwala ako na mafe-feel ng congregation kung ano yung dalahin ko. Amen. And, to make the story short, hindi ko inalaw, na mananatili ako doon sa nararamdaman ko na yon. Yung pagiging, galit ko doon sa sitwasyon na yon. No? Why? Alam nyo ba, pag talagang lumalago tayo sa Panginoon, doon natin makikita. Napakadali sa atin yung pangungusap ng Panginoon na sundin. Alam nyo yon? At yun yung role ng Holy Spirit sa atin. Amen? To convict us. No? Sabihin sa atin yung mga bagay-bagay na hindi dapat. No? At yun yung bagay na kapag lumago ka sa Panginoon, talagang maririnig mo yung tinig ng Panginoon. Amen ba? Nakukuha ba natin? And ang sabi dito, ano ba yun sa Bible kasi, merong symbol, yung milk. At sabi dito, kaya nga ang sabi dito sa message natin, bawat isa sa atin, pinagdaanan natin yung baby Christian, pinagdaanan natin yung pagiging infant, sa ating journey, sa ating pagkakilala sa Panginoon. Ngayon, kaya pala pinaranas ito ni Lord kasi may symbol, ang milk, sa Bible. Ano ba ibig sabihin ng milk, yung symbolic, the meaning ng milk sa Bible? Milk is a sign of abundance. Ang sabi dito, the Hebrew word of milk is chalab, which means daily product. Amen? Milk also symbolizes the mother. It means it is deeply connected with life itself. Amen. So makikita natin dyan, bawat isa sa atin, pinagdaanan natin yan, yung iniinom natin gatas, yun ay pamamaraan ng Panginoon, as
No? As a believer, as a beginner, yung journey natin sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya sabihin sa katabi mo, okay lang yan na pinagdaanan mo yan. Amen? Okay lang yan. Pero, sabihin mo sa katabi, pero wag ka namang manatili sa pagiging sa pagiging infant. Wag kang manatili dun sa pinaghihili ka, yung pinatatapik ka, no? Kailangan maranasan din naman natin yung lumakad na tayo, maranasan din naman natin yung tumatakbo na tayo, nakikipag-away na tayo, di ba? So, kailangan maranasan din naman natin yon. Now, dito tayo pupunta, no? Okay, bago tayo pumunta doon sa number 3, basahin ko muna yung verse 13. Ang sabi dito, Hebrews chapter 5:13, ang nabubuhay sa gatas ay sanggol pa. Hallelujah. Wala pang muwang tungkol sa masama at mabuti. Yun yung pasimula natin sa journey ng ating pagkakilala sa Panginoon. So, ikaw yung mag-evaluate ngayon, kapatid. Now, pupunta tayo ngayon, kanina pinag-usapan natin about the right, no? Paano dapat natin gawin, no? After natin naging infant, no? Nadidevelop na tayo unti-unti, at ano ba yung mga dapat na natin gawin at hindi. Now, in number 3, in verse 14, ang sabi dito, solid food is for those who are mature, who have trained themselves to recognize the difference between right and wrong, and then do what is wrong. Amen. So dito, halimbawa natin dito, no, doon sa ginagawa nyo ngayon, doon sa Stronger Together. Amen. Doon sa Stronger Together, hindi naman lahat kayo leader. Hindi naman kayo lahat assistant. Tama ba? Meron kayong mga specific person na inilagay doon sa Stronger Together, at lahat na inilagay na assistant and leader doon sa Stronger Together, I'll make sure na lahat ng mga leader na itinalaga doon, unti-unti na silang nagiging matured sa kanilang pananampalataya. Why? Because I know, no? Because naniniwala ako personal na through these leaders and assistant, talagang sila ang nagiging magkatuwang para ma-develop, para ma-enhance itong mga bago na idinalapit natin sa Panginoon. Tama po ba? Tama ba? At naniniwala ko, itong mga itinalagang ito, their patience talagang napakahaba. Why? Because you handle a lot of people. Inahahandelan mo na. Humahandle ka na ng mga tao ngayon. Amen? At naniniwala ko, hindi ka pipiliin ng leader mo if yung growth mo sa pananampalataya o yung growth mo spiritually ay talagang hindi pa nade-develop. Nakukuha ba natin? Kaya makikita natin dyan, ang sabi dito, ang isang mature, nakikita natin ay kumakain na ng mga solid food. Ano yung mga solid food na yan? Kumakain na tayo ng rice, kumakain na tayo ng meat, kumain na tayo ng different kinds of foods na kaya iyo yung pamaraan, kaya tayo ay nagiging mas lalong, sabi doon, lumalakas. No? Same with our journey, no, sa ating spiritual. Amen. True doon sa mga nakikita sa atin. Kaya nga, di ba, merong mga pinili, no, parang doon sa Stronger, pinili na yan. Sa Stronger Together, merong mga leader na itinalaga dyan. Anong purpose? Para nga ma-enhance through them na talagang maalagaan itong mga member niya, no, to develop their maturity, their growth spiritually sa Panginoon. Yung Stronger Together na ginagawa ng mga kabataan yan ay na-visualize, yan ay ginawa for nothing. Wala. Hindi ginawa yan o ginagawa yan para lang sa wala, sa pakinama. Wala. O ibig sabihin, hindi yon. Ginawa yan para mas develop, mas ma-enhance yung ating relasyon sa pagkakilala natin sa Panginoon. Now, ang tanong, nag-e-enjoy ba kayo? Nag-e-enjoy kayo? Nag-e-enjoy ba ang bawat isa sa atin? Para sa atin, hindi naman ako yun. Nag-e-enjoy ba? Nag-e-enjoy kayo. Buhay. Kasi ang inyong ginagawa ngayon sa series nyo ay pinagandaan. Talagang take-pride eh. Amen. Ginawa. Ano pa yung ginawa nila? Diba? Yung video nyo, nakita ko yung tapos din lupa yun talagang kinausap na lang. Yeah? Di, nakuha niyo ba yun? Di ba? May mag-picture kayo, may ano pa? May video ba? Wala lang, parang wala. No. May goal.
ngayon yung goal na yun, nakikita nyo na nagkaroon ng resulta, eh, ako ba masaya? Siyempre, sino dito yung hindi happy doon? Nagiging happy tayo. Why? Kasi nakikita natin, no, talagang, di ba, nagpo-flow. Yung vision, yung na-visualize, na vision ng mga nagme-mentor sa inyo, ngayon, in reality, nangyayari na. Amen ba? Amen. Yun yung way, no? Kaya nga, ang bawat isa sa atin ay tinawag, not only na manatili sa pagiging infant. Amen. Tayo ay tinawag. Darating yung pagkakataon na gusto mong makita ng Panginoon sa atin, na dati-dati pinaghehele tayo, dati-dati talagang everyone inaabot ng nanay kung ano yung pangangailangan natin. Hindi tayo mananatili as infant, as bata, as kabataan. Hindi tayo mananatili the same with our journey sa ating spiritual aspect sa paglakad sa Panginoon. Amen? Ine-expect ng Panginoon na ang bawat isa sa atin na sabi dito, na ngayon, sabi dito na dapat kayo ay nagtuturo na. Amen, ng salita ng Panginoon. Amen? Nakukuha ba natin? And ang sabi dito, literally, sabi dito, solid food belong for those who are full of age. Yung mga solid food ay para, nakadinisenyo na para sa mga full age, sa mga matatanda na. In baby, pakanan na yung nasi yan ang malyari ka, lumbag yun. Why? Kasi yung kanyang stomach ay hindi pa kaya, no, para doon sa mga solid food. Nakukuha ba natin? Amen ba? Yung katulad kong ginawa ko kanina, si Patsy. O kasi marami sila si Getang G. Tapos timplayang gas kasi making body. Bukan kayo, mamaw sa Getang kayo, makatusun niya. Nami kalabasan na, Getang ka rin. Bakit? Iya nga para kaya ito eh. Akakwaya ba? Nakukuha ba natin? Ang gatas ay pwede din sa matatanda, pero hindi siya basic. Hindi siya every now and then kinakain. Tama ba? Nakukuha ba natin? Amen. Ako, sa age ko, umiinom ako ng gatas. In my age, ang gatas na iniinom ko ay nakadesign para sa gabi. Hindi sa once a day. Nakukuha ba natin? Pero ang baby, yun yung pinaka-source ng kanyang pagkain para siya ay mabuhay. Nakukuha ba natin? Nakukuha nyo ba yung... ang dami ko ng example pa, siya pa yan. Nakukuha ba natin ang solid food para kanino? Para sa mga full age na kagaya natin. Amen. Sabi dito, lapit na ako mayari. Mature Christians, eto na. Mature Christians listen to what? Study, absorb, and conform to the Word of God. Mature believers need solid food because milk is not sufficient for their stability. Amen. Sabi dito, ang gatas daw, sabi dito, ang mga mature believers, sabi dito, ay kailangan ang mga solid food. Sabi niya, bakit? Dahil ang gatas ay hindi na sufficient para sa atin. Why? Kasi nga, meron na tayong, like sa school, nag-aaral tayo, nagtatrabaho tayo, so hindi na sufficiente yung gatas para sa atin lang. No, lalo na kung nagtatrabaho ka na, lalo na yung trabaho mo, talagang trabahong kalabaw, ay hindi pwede yung inom ka lang ng kape, tsaka tinapay na sausaw, hindi sufficiente yun. Lalo na pag ikaw ay nagtatrabaho. Amen? Ano yung kailangan gawin? No, sabi dito, kailangan ang sabi dito, no, ang gatas daw ay hindi na sufficiente sa lahat ng mga, sabi dito, full age because kailangan natin patatagin o palakasin yung ating stability, no, ng ating mga kani-kaniyang mga pangangatawan. Amen po ba? Sabi dito, consistent practice or principles of the Bible produce maturity. Wow, amen. Thank you, Lord. Yung consistency. Yung ginagawa nyo pala, yung sinasabi ng mga ano nyo, kailangan sabay-sabay tayong mag-devotion, kailangan, every ano, remind mo, sabay-sabay tayong manalangan, sabay-sabay tayong mag-devotion, yung mga kagrupo natin na hiwala, nung someday, follow up natin. Ang sabi dito, consistent practice of principles of the Bible produce maturity. Doon na nagsisimula yung journey ng paglalakbay ng mga inaalagaan natin, no, sa Panginoon. Ang sabi dito ay nagiging consistent na, napapractice na natin. Amen? Amen ba? Eto, halimbawa. Ano yung purpose? Bakit kayo
sa music team, meron kayong mga vocalization. Di ba? Meron kayong vocalization. Ano yung purpose nun? Ano yung purpose nun? Bakit kayo nagpa-practice every Sunday? Ngayon ang tanong, doon sa mga ginagawa niyong vocalization, nagpa-practice, meron bang nabago sa boses ninyo? Doon bang sa mga itinuro sa inyo? Kasi, di ba? Itinuturo, saan kukuha yung hangin, diaphragm. O, kala niyo, di ko ano sa diaphragm. Dito, kung saan yan. Saanan ko yan, no? For nothing. Kailangan yung pinapractice niyo doon. Nasabi doon, hindi lang practice. Kailangan mai-apply siya. O, ano pa yung naririnig ko? Di ba? Sa isang awitin, sa worship, kailangan merong, doon sa chorus, merong naiibang tono. May melody, may alto, tama ba? Uy, naramdaman kayo yan. Tapos, sabi niya, ginagawa niyo sa alto kasi masakit lang kami. Bakit natin ginagawa? Kala niya, di ko alam yan. Kasi kasama ako dati dyan. No? Bakit ginagawa natin yan? No? Sabi dito, pag yung practice natin consistent, ang sabi dito, no, consistent practice of principles of the Bible produce maturity. Amen. Kapag every now and then, nagpa-practice ka, yung vocal cords mo, lumalawak siya, na-expand siya. Amen. Nagagamit yung diaphragm mo. No, dun sa dulo ng awitin, umahaba na yung, kasi nga, no, napapractice mo yung diaphragm mo. Na dati-dati hindi. Kapag mataas yung awitin, no, hindi mo siya nakukuha kasi nga, almost dito lang siya, hanggang dito lang yung ginagamit na. Pero ngayon, nung naituro sa atin, pwedeng head, pwede sa diaphragm, lumalawa, no, yung tono ng ating mga boses. Why? Because napapractice natin at the same time, na-apply natin siya. Opo, tamagniyo ko kayo, putang at yuko Kenny. Putang at yuko kayo, kembala, practice. So, kailangan sabi dito, consistent practice daily. At kailangan natin i-apply lahat ng ating mga pinag-aaralan. Same with the Word of God. Nakukuha ba natin? Lapit na akong mayari. How to apply? How to apply this passage in our lives as a kingdom citizen? Okay, paano daw natin i-apply itong mga bagay na to, itong passage na sinabi dun sa Book of Hebrews, no, bilang isang citizen sa kaharian ng Panginoon? Sabi dito, there's a time for drinking milk, but we're supposed to grow in our taking of solid food. The passage encourages us to feast, to not be content with spiritual milk, but to grow in God's Word. Don't be content with living infancy. Ang sabi dito, pray for maturity, growing maturity in your faith day after day. Amen. Amen. Ano daw? Ano yung sinasabi? Paano natin i-apply ito sa ating mga buhay, no? Bilang na tayo ay parte, no, sa kaharian ng Panginoon. Ang sabi dito, may pagkakataon na kailangan nating uminom ng gatas. But ang sabi dito, pero wag na ba na tayong manatili na sa pag-inom lang ng gatas, kailangan i-desire din natin yung mga solid food na makakatulong sa ating mga katawan. Ang sabi dito, ito mismong passage natin na itinuturo sa atin that we need to eat solid food. No, hindi lang tayo makontent doon sa spiritual milk. No, sabi dito, spiritual milk, ibig sabihin, no, yung pagiging infant natin, wag tayong manatili doon. Bagkus ang sabi dito, we need to grow. But we need to grow especially in God's Word. Amen ba? Then sabi dito, wag tayong maging kontento sa pagiging bata, sa pagiging sanggol. Ang sabi dito, kailangan tayong magdeklara, kailangan tayong manalangin. No? Paano tayo mag-grow? Sabi dito, maturity, growing, ang sabi dito, in our faith. Hindi lang sinabi dito na sa loob ng isang linggo, doon lang natin ito i-practice. Sabi dito, day by day, day after day. Amen. 1 Corinthians chapter 14 to 20. Sabi dito, brethren, do not be children in your thinking, yet in evil be infants, but in your thinking be
mature. Amen. Nakuha ba natin yung mensahe sa gabing ito? Conclusion. As we move into growing up, we must realize that is essential. As parents, we all face the same emotions about our children. Growing up, we see a toy that they had as a toddler, and we get a tear in our eye. Di ba? Yung sinasabi ko, pag namimiss, no? Katulad ng sinabi ko, namimiss ko yung, nai-imagine ko, no? Yung dalawang anak ko, no? Itang makapanjama la, tapos nung kataba. No? Namimiss ko yon kasi talagang naalala talaga sila sa akin to. Namiss ko yon, no, yung maghilamos sila, naka-prepare na, tapos papasok sila sa school, paplansyahin mo yung libro, nakakamiss yun. Sabi dito, and sometimes as a parent, pag nakita mo no yung anak mo, na dati-dati, toy yung hawak niya, ngayon iba na kasi may pamilya na sila. And sometimes, as a parent, may emotion. Sometimes, to naman yun. Siyempre, di ba? Na dati-dati, yung pinopolvo mo, yung pinapaliguan mo si Pastor Jing, talagang tas lotion lotion mo la, nano-nano yung kakabit mo para sumanting labalat. Ngayon, nakikita ko ngayon kay Ma'am Jera, kasi si Libay, ganun yung ginagawa nila kay Libay. Ilibay na, potang mandiluya, Ma'am Jera, nano-nano talagang, apply na talaga ang Libay, lotion, shampoo, no? At yung shampoo na, di ba? Talagang, pili, yung mga ganon. At sometimes, pag nakikita yung ganyan, parang naalala ko sila nung bata sila. And sometimes, as a parent, doon nagiging emotion yung nanay. Kasi nga, yung inalagaan mo na ngayon may pamilya na, may anak na. Nakukuha ba natin? Ganon din si Lord. Wow. Amen. Ininganak ko ngayon dati. Ninok yung pa mag-church ini. Ininganak ko ngayon dati late siya. Ngini, early bird yung ngini. Ba, ininga na ako ngayon Dati babantayan ko pa. Dati binabantayan ko pa to. Dati ganito, wow, ngayon, ang laki ng pagbabago. Alam mo, unang-unang natutuwa doon sa growth natin, pag nakikita, no, yung ginagawa natin, kakaiba, unang-unang natutuwa si Lord. Amen? Kasi yung parent, ganun Amen? Kaya nga sabi kung ano man na-achieve ng anak mo, parang na-achiever ka na rin. Why? Because sa ayaw mo at sa gusto, may part ka. May part ka bilang magulang doon sa achievement ng anak mo. Amen ba? Amen? Tama ba? Yes, totoo yun. Same with the Lord. Lahat na meron tayo ngayon, position, saan man tayong ministry ngayon, yan ay pinagpaguran natin sa tulong ng Panginoon. At na-achieve natin yan because, sabi dito, bakit? Bakit na-achieve natin? Because nagpatianod tayo doon sa purpose at calling ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen. Ano pa? Sabi dito, we look at a picture of them. Sabi dito, of playing them a ball. Sabi dito, no? Na ano ko ito? 8 or 9 or 10, di ba? Naglalaro ng bola. Tapos, pag nasira yung laruan, naalala ko nung si Kuya Sam. Kaya si Kuya Sam, alam ko, bata pa lang, engineer yung gusto niya. Kasi, pag nasisira yung mga laruan ng mga pinsan niya, kasi panganay siya sa mga magpipinsan, pag nasira yung laruan ng mga pinsan niya, sa kanya tumatakbo. Siya yung tagagawa ng mga toy. Siya yung takbuhan, siya yung gumagawa ng mga laruan nung bata sila. No, why? Kaya nga, yun yung kinuha niyang kurso nung siya ay nag-college. Kasi bata pa lang talaga siya, nakikita ko na siya, paano niya talagang ina-arrange, hanggang talagang napakalaki nung sira ng laruan, pero kaya niyang gawin. No? And sabi dito, parang ganito, no? Nay, nakakita mo, naglalaro, ano tawag yun? Ano yun? Yung ganon. Ang tawag doon, yung Pokemon, yung ganon. Hindi ko alam. Yun, dami nilang pogs. Hindi mo mahawakan yun. Yung pogs nila yun, tapos binibilang yun. Diba? Diba nakakamiss yun? Ako namimiss ko yun. Tapos, pag late na, 4 o'clock, tatakbo ng uuwi yan, kasi magre-review. No? Alam nila yung oras, anong oras sila uuwi, hindi ko kailangan tawagin. No? Alam mo yan, nakakamiss yung ganon. No? Nakakamiss yung ganon. At ito yung passage na to. No? Sabi dito, then sometimes, we wish we could stop them. We could stop time and let them stay
Sabi dito, that way. Oo. Kaya minsan sabi, mahayapan niya nga, mahayapan nung gawa ko mo. Labanan mo, ngayon dagol ka. Paburenda na ka, may natili na kanganak. Di ba? May natili na ka mo kayong pagiging bata. Di ba? Di ba? Sometimes yung mga magulong ganon. No? And sometimes ako nga, minsan, no? Katulad nung nanay ni ate, minsan pinag-uusap, parang nakakamiss nung mga bata sila. No? Parang gusto natin na ayaw na natin umalis doon sa pagiging bata nila kasi ang tawag doon na bilang nanay nga nandoon yung talagang ang tawag doon yung relasyon nyo, yung relasyon ng bawat isa. But hindi nga ganoon. Amen. But ang sabi dito, but part being parent is wanting to see them become an adult. Amen. As a parent, no, may pagkakataon din, kaya nga inalagaan ko yan. Binigay namin yung lahat. Dahil may goal kami na gusto din namin silang makita as adult. Same with the Lord. Amen. Ang gusto ng Panginoon, hindi tayo mananatili, no, sa pagiging bata, sa pagiging sanggol. Ine-expect ng Panginoon na ang bawat isa sa atin na tayo ay magiging adult sooner. Ibig sabihin, huwag tayong manatili as a baby Christian, huwag tayong manatili as baby sanggol na. But ang sabi dito, ang gusto din ng Panginoon ay makita tayo na lumago as an adult. Ibig sabihin, mag-mature sa ating pananampalataya sa Panginoon. Amen? Thank you, Lord. Sige, lahat tayo ay tumayo. Thank you, Jesus. We bless your name. We worship your name. Hallelujah to the King. We glorify your name, O God. Sambahin ang ngalan mo, Ama. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord, for your presence. We bless your name. We worship your name, O God. Napakabuti mo, Panginoon. Thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito. We thank you, Lord, for your word, O God. We thank you, Lord, for the wisdom, for the understanding of your word, O God, na aming Panginoong pinag-aralan sa gabing ito. Salamat, Panginoon, Lord, nakita namin, Panginoon, the purpose, O God. And sometimes, Panginoon, may pagkakataon, Lord, na pinagdaanan namin, Panginoon, Lord, ang pagiging baby Christian. Lord, pinagdaanan namin, Panginoon, na naging kaming infant, O God, at kami, Panginoon, ay nagtitake, Panginoon, ng milk, Panginoon, para, Panginoon, sa aming mga katawan, Lord. And, Lord, sa oras na to, Lord, salamat, Panginoon, ipinapaunawa mo sa amin, Panginoon. Huwag kaming manatili sa pagiging baby Christian, huwag kaming manatili, Panginoon, as infant, Lord God. Bagkus, Panginoon, Lord, ang gusto mong makita sa bawat isa sa amin, Panginoon, to become an adult, to become matured, O God, in our spiritual aspect, Panginoon, Lord. We declare and decree right now, God, patuloy namin dinideklarahan sa oras na to, Panginoon, Lord, our journey in our faith, our journey in our relationship with you, O God, will be manifest. Magkaroon, Panginoon, ng manifestation, Panginoon, ng iyong kapangyarihan sa mga buhay namin, Panginoon. Lalong higit, Panginoon, habang kami naririto, Panginoon, habang kami naririto, Panginoon, sa mundong ginagalawan, O God, yung iyong nilikha, Panginoon, Lord, hayaan mo, Panginoon, Lord, patuloy, O Diyos, na gamitin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, as an adult, to be grow, Panginoon, Lord, sa mga solid foods, Panginoon, Lord, na aming kinakain, tinitake ng aming spiritual, sa pamamagitan ng aming devotion, sa pamamagitan ng aming pag-aaral ng iyong mga salita. Lord Jesus, sa oras na to, Lord, ikaw, Panginoon, ang patuloy na mag-control, Panginoon, Lord, sa aming mga buhay. At Lord, sa aming manonood, Panginoon, Lord, even sa aming mga onliners, I declare and decree right now, God, patuloy, Panginoon, kumilos ka, Lord. Patuloy, Panginoon, na mag-desire, Panginoon, continually, Panginoon, to grow, Lord. Lord, in the faith, Panginoon, yung, Panginoon, pananampalataya, Panginoon, ay mas lalo, Panginoon, na lumalak, mas lalo, Panginoon, Lord, mas lalong lumawak, mas lalong maging, Panginoon, pagpapala, Panginoon, ang kanilang mga ginagawang pagsunod sa iyo, Ama. Nang sa ganon, O God, in Matthew chapter 28, Lord God, 18 to 20, O God, sinabi mo, Panginoon, Lord, kami, Panginoon, ay magiging bahagi, Panginoon, para maipalaganap, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon, sa lahat ng dako. Lord Jesus, sa oras na to, mag-take
control ka, Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak. Manguna ka, Lord. May enjoy, Panginoon, Lord, our journey, Panginoon, ng aming relasyon sa iyo, O God, in our personal ministry, Lord God, in our personal lives, O God. Manguna ka, Panginoon, kumilos ka, Panginoon, sa oras na to, O Diyos, in the name of Jesus, O God. Hallelujah. Maraming salamat, Ama, sa oras na to, Ama. Patuloy namin, Lord, binibless, Panginoon, Lord, ang bawat isa, Lord, dinideklarahan ko, Panginoon, ngayon pa lamang, Lord, they are protected, Panginoon. They are loved by God, Lord, in the name of Jesus, O God. Maraming salamat, Ama. Patuloy po namin ibinabalik ngayon, Lord, ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat ng may pagsamba sa matamis at pangalan lamang ng aming Panginoong Yesus, at ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. You are all blessed, church.